Isang lalaki pa ang bumangon malapit sa pintuan ng bahay, kaya mabilis na tumalon si Cyril patungo sa lalaki. Mabilis ang galaw na lalaki at kagad tong nakalabas, kaya naman agad itong hinabol ni Cyril. Abala naman si Joven sa pakipagsuntukan sa kanyang kalaban. Ito ang lalaking kanang kamay ni Vincent at tinatawag nilang mistizo. Matigas din na lalaki at hindi basta-bastang nagpapatalo. Lumalaban pa rin ito kahit na halos hindi na ito maibuka ang mga mata niya dahil sa ginawang pagsuntok dito ni Joven. Nakita ni Joven na hinabol ni Cyril si Vincent Chua, kaya kagad niya nang tinapos ang laban nila ng lalaki. Agad niyang hinawakan ng lalaki at ubod lakas nitong hinampa sa batok na dahilan upang mawalan ito ng malay. Agad siyang sumunod sa direksyon kung saan nakita niyang tumakbo si Cyril. Nagkasalubong pa sila ni Christian. Nasumunod din pala kay Cyril nang makita niyang hinahabol nito si Vincent. Patungong mga to sa kagubatan kung saan galing ang mga lalaki may dalang kahon kanina. Pagdating nila sa loob ng gubat ay bahagya silang huminto dahil masukal ang daan. Hindi tumigil si Cyril sa paghahabol kay Vincent Chua. Desidido to na mahuli ang kriminal na lalaki. Kaya kahit na masukal ng bahaging yun ng gubat kung saan nagsuot si Vincent, o mas kilala niya bilang si Jay Chua, ay nagpatuloy pa rin siya. Kailangan niya mahuling lalaki kahit na anong mangyari. Pagkalampas niya sa masukal na bahagi ng gubat ay ilog naman ang tumambad sa kanya. Nagpasalamat pa siya dahil suot pa rin niyang kanyang night vision goggle. Kaya nakikita niya ng maliwanag ang ilog. Meron itong tulay na kawayan na nag-uugnay sa kabilang bahagi ng ilog. Lumapit siya sa tulay. Pero bago pa siya humakbang ay pinisil na muna niya ang kanyang tracking device na nakalagay sa kanyang relo. Sa pamamagitan ng tracking device ay malalaman ni Satellite ang kanyang location at itong magbibigay ng tamang direksyon sa ibang agents para masundan siya. Pagkatawid ni Cyril sa tulay ay may hagdan naman na gawa din sa kawayan ang nakita niya. Mukhang sinadyang paggawa dito dahil malaki ang bawat baitang nito. Matibay din ang pagkakagawa nito. Dahan-dahan siya umakyat sa hagdan. Hindi niya alam kung ano naghihintay sa kanya sa itaas ng bundok, kaya naman nagdoble ingat siya. Pagdating niya sa huling baitang ng hagdan ay dahan-dahan ulit siyang sumilip sa ibabaw. Kailangan niyang malaman kung anong meron dito at dito nagtungo si Jake. May natanong siyang liwanag nagmumula sa isang bahay. Nagtaka pa siya dahil meron pa ring bahay sa gitna ng kagubatan na ito. Talagang dito nga ang pugad ng mga Red Dragon Syndicate, sabi niya sa kanyang isipan. Narinig na rin niya ang boses ni Satellite sa kanyang earphones. Agent Moon, what is your status? Narinig ang tanong sa kanya ni Satellite. Positive, nanditong pugad ni Red Dragon. I need backup now. Pabulong na sagot niya kay Satellite. Han, ingat ka dyan. Nakasunod na kami sa'yo. Narinig niya sabi ni Joven. Dahil sa narinig ni Cyril ay nakaramdam na naman siya ng init sa kanyang muka. Siguradong namumula na naman siya ngayon kung bakit ba naman hindi makuhang maging professional ni Joven sa pagtawag sa kanya. Alam naman niyang maririnig siya ng lahat pero tinawag pa rin siyang Han. Narinig pa niya sa kanyang earphones. Mahinang pagtawa naman ang ginawa ng ibang agents. Dinig na dinig silang lahat ni Cyril kaya't pinagpawisan tuloy siya. Parang gusto niya nang tanggalin ang nakatakip sa kanyang ulo dahil nararamdaman niyang umaagos ng pawis sa kanyang mukha. Maya-maya pa nakarating na rin sina Joven at Christian sa kinaroonan niya. Napaigtad siya dahil sa biglang pagyakap sa kanya ni Joven. Thanks God, you're safe. Bulong sa kanya ni Joven sa hinalikan pa siya sa ulo. Naramdaman pa rin ni Cyril ang halik na yun ni Joven kahit pareho silang may suot na bonnet. Hey, mamaya na yan. Nasa gitna tayo ng gyera. Bulong sa kanila ni Christian. Malakas na tawa naman ang maririnig mula kay Satellite. Focus lovebirds. Sabi pa nito, hindi naman pinansin ni Cyril ang mga pasaring sa kanila. Pinagpatuloy na niyang pagsampa sa ibabaw at pagapang pa siyang umakyat. Sinundan naman siya ni Joven at gumapang din ito sa damuhan kung saan nagtungo si Cyril. Sa kabilang bahagi naman pumunta si Christian at nagtago sa malaking puno doon. Ilang sandali pa'y dumating na rin sina Alfie, Travis at Desmond. Ingat na ingat silang lumapit sa bahay na kanilang nakita. Napakaraming bantay. Ang bahay kaya naman inisa-isa nilang sinusugod ang mga ito. Matapos nilang patulugin ang mga lalaki, ay hihilahin naman nila sa masukal na bahagi ng gubat. Nang makapasok si Vincent sa loob ng laboratory, ay kagad nitong inutusan ang kanyang mga tauhan na salubungin ng mga humahabol sa kanya. Agad namang nagsilabasan ng mga armadong lalaki. Agad din silang nagsipagtago dahil nakita nilang wala ng bantay sa labas ng bahay. Napasok na tayo ng kalaban. Malakas sa sigaw ng isang lalaki.
Agad namang naganda ang iba pa at matamang nakiramdam sa paligid. Paakyat naman sina Pamela kasamang ilan pang agents nang marinig nila ang malakas na sigaw ng isang lalaki. Kaya kagad silang naghanda upang salubungin ang kanilang mga kalaban. Naglabas si Jonas ng bomba at mabilis niyang inilagay sa kanyang armas. Maingat siyang sumampa sa itaas ng hagdan, saka dumapa sa damuhan. Agad niyang inuumang ang kanyang armas sa direksyon ng bahay. Saka kinalabit ang gatilyo, diretso to sa pintuan ng bahay at lumikha ito ng malakas na pagsabog. Dinig din nilang malakas sa sigaw ng mga taong nasabugan. Halos magkakasabay na hiyawan ng mga lalaki, kasabay ng pagtalsik ng mga to sa malayo. Agad namang nagsipaglabasan ang mga agents ng Orbit upang pasukin ang loob ng bahay. Sinipa pa ni Joven ang lalaking nadaanan niyang gumagapang at namimilipit sa sakit ng katawan. Agad na pumasok si Cyril sa loob ng bahay. Kasunod nito si Alfie. May nakita si Cyril na hagdan pababa kaya doon siya nagtungo. Umakyat naman si Alfie sa second floor. Pagbaba niya sa basement ay meron pang mahabang koridor siyang nakita. Sinundan niyang daan at natawnaw niya na may pinto. Sa dulo, agad niyang nilapitan ng pinto sa kapinihitang handle. Pero nakalak ito. Kinuha niyang maliit na bomba sa kanyang bag at nilagay ito sa pinto. Tatlong nilagay niya upang madaling mawasak ang pinto. Matapos niyang maidikit ay kagad siyang tumakbo at nagtago sa ilalim ng hagdan. Meron ding cabinet doon kaya yun ang gagawin niyang harang sa kanyang katawan. Matapos makapagtago sa likod ng cabinet ay kagad niyang pinindot ang remote. Isang malakas na pagsabog sa loob ng basement ang nagpatigil sa mga agents na kanilang ginagawa. Ha? Nagulat si Alfie habang naglalakad papunta sa isang kwarto. Ano yung sumabog? Tanong ni Satellite si Agent Moon. Nasa basement. Sigaw naman ni Desmond. Agad naman tumakbo si Joven. Papunta sa basement. Pagkarinig na sa basement si Cyril. Napakalakas ng kabog ng kanyang dibdib. At halos 2 hakbang na lang ang ginawa niya sa hagdan papaba. Nakarating lang kaagad. Agad niyang hinanap si Cyril. Nakita niya na wasak ng pinto sa dulo ng koridor kaya't mabilis itong lumapit doon. Sinalubong naman siya ng mga putok ng armas mula sa loob ng kwarto kaya kagad siyang nag-backflip para hindi mahagip ng bala. Nang nasa kalagitnaan na siya ay lumabas naman si Cyril mula sa ilalim ng hagdan. Nakahinga pa siya ng maluwag na makitang babae na safe pala ito. Magkasabay silang lumapit sa pinto. Bago sila pumasok, naghahigis na muna ng pasabog si Cyril sa loob. Lumikha na naman ang panibagong pagsabog sa loob ng basement. Agad namang dumapa si Cyril at Joven. Dinaganan pa ni Joven ang katawan ni Cyril upang protektahan to sa impact ng pagsabog. Babangon na sana sila nang makaamoy sila ng matapang na kemikal galing sa loob. Agad na kinuha ni Cyril ang dala-dala niyang gas mask. Ganon din ang ginawa ni Joven. Sinuot nila to bago sila tuluyang pumasok sa loob. Sabay ni pinasok ni Cyril at Joven ang loob ng malaking kwarto. Napag-alaman nilang isa itong laboratory ng mga pinagbabawal na droga. Dahil sa pagsabog ng granada sa loob ay nagkandabasag-basag ang mga gamit nila sa paggawa ng droga. Sumigaw din ng mga machine. Kung saan nilutong mga to, nagkalat din ng mga katawan sa sahig. Marahil nahilo sila sa amoy ng mga kemikal na kanilang ginagamit na sangkap sa paggawa ng droga. Pumasok na rin ang ibang agents kaya iniwan na lang sila ni Cyril sa loob. Lumabas si Cyril dahil hindi niya nakita ang katawan ni Vincent sa loob. Alam niya nakapagtago to sa ibang bahagi ng bahay. Kaya naman, nabilis siyang tumalilis sa mga kasama niya. Umakyat siya sa hagdan, maliwanag ng paligid dahil inabutan na sila ng umaga. Inikot niyang kanyang paningin sa paligid at nakita niyang isang bukas na pinto sa bandang likuran ng kusina. Agad niyang tinungo ang pinto at gusto niyang alamin kung saan ito patungo. Paglapit niya sa pinto ay nakita niya na may daan pala ito patungo sa paanan ng bundok. Agad niyang sinundan ng daan patungo sa paanan ng bundok. Maingat siyang naglakad patungo doon. Agad din siyang nagtago sa likod ng malaking puno. Dahil may naramdaman siyang tao sa paligid, tumingin din siya sa paligid ng puno at nakakita siya ng sanga ng kahoy malapit sa kanya. Agad niyang kinuhang kahoy at kagad na binato sa bahaging yun kung saan niya naramdaman ng paggalaw. Agad siyang nagtago sa likod ng puno dahil bigla na lang nagpaputok na armas ang taong nagtago sa ilalim ng makapal na halamang bagi. Napangisi si Cyril dahil alam niyang si Jake at ang nasa ilalim ng halaman. Kagad niyang kinuha ang kanyang bag at nilagyan at nilabas ang tear gas. Binuksan na muna niya to sa kabinato sa pinanggalingan ng putok ng baril. Agad na lumabas ang tao sa loob ng mga halamang bagi at halos hindi nun to makahinga sa kakaubo. Inabangan naman to ni Cyril at malapit to sa kanya.
Kaagad niyang pinalo ng malaking kahoy, bumagsak ang lalaki, ngunit may isa pang lumabas sa ilalim ng halaman at pinagbabaril niya nito. Mabilis namang tumalon si Cyril at nagpagulong-gulong siya sa damuhan. Nakita niya naglakad palapit sa kanya si Jake habang nakaumang armas nito. Nagdasal na lang si Cyril na sana makaalis na muna siya bago pumutok ang armas nito. Babangon sana si Cyril nang bigla niyang marinig ang magkasunod na putok. Nakita niya nasa harapan na niya si Pamela at unti-unti itong bumabagsak. Nakita din niyang dugong pumatak sa damot galing ito sa katawan ni Pamela. Pamela! Malakas sa sigaw niya. Agad na tumayo si Cyril upang saluhin ang katawan ni Pamela. Pamela! Sigaw pa niya habang umiiyak. Dahan-dahan niya nilapag sa damuhan ng katawan ni Pamela saka kinuhang patalim sa kanyang boots agad na binato kay Jake na unting bumangon at dinampot pa ulit ang kanyang armas. Kasabay na paghagis niyan ay sunod-sunod na putok. Nakita pa niya kung paano tumarak sa noon ni Vincent ang hinagis niya. Kasunod nitong pagbaon ng bala sa iba't ibang parte ng katawan nito. Tatakbong lumapit sa kanila sina Joven, Travis, Alfie at Christian na makita nakahiga sa damuhan si Pamela. Si Pamela, may tama siya. Dalhin natin siya sa ospital. Sabi ni Cyril sa mga kasamahan niya. Ate, huwag kang umiyak. Ayos lang ako ate. Sabi ni Pamela. Pam, ipahinga mo na lang katawan mo para hindi ka na ganang duguin. Parating ng helicopter. Sabi ni Cyril sabay tanggal sa bonnet ni Pamela upang makahinga ito ng maluwag. Pam, babe. Hintayin mo ko, malapit na ako dyan. Narinig nilang boses ni Miguelito sa kanilang earphone. Oo babe, I love you, sagot pa ni Pamela. Bago ito mawala ng malay. Hindi naman nagtagal at narinig nilang helicopter. Si Miguelito mismo nagmaneho nito. Paglapag ng helicopter, kagad na kinuha ni Travis ang foldable stretcher. Agad nilang pinahiga doon si Pamela. Bumaba naman si Miguelito at pinuntahan si Pamela. Sumama na rin sina Joven, Alfie at Travis dahil may mga sugat ang mga to. Pagdating nila sa Medical Charlotte Hospital, ay kagad nilang dinala si Pamela sa operating room. Iyak nang iyak si Cyril dahil sa nangyari kay Pamela. Hindi niya matanggap na nang dahil sa kanya ay nasa panganib ang buhay nito. Magmula nung kupkupin ng mga Sanchez si Pamela, hindi na rin ito iba. Napakabait na tao ni Pamela at talagang tinuring silang pamilya. Hindi naman mapakali si Miguelito. Palakad-lakad dito sa labas ng operating room. Ilang beses niya na rin tinangkang buksan ng pinto. Kaya lang nakalak ito sa loob. Dumating naman si Joven at may daladalang bottled water. Binigyan niya ng isa si Miguelito. Umupo siya sa tabi ni Cyril saka binuksan ng dala niyang tubig. Pinainom ang babae. Agad naman itong ininom. Halos maubos rin niya ito dahil hindi niya namalayan kung uhaw na pala siya. Matapos pa inumin ni Joven ng tubig si Cyril ay niyakap niya na lang to. Pinilig naman ni Cyril ang kanyang ulo sa balikat ni Joven. Don't worry too much. She's gonna be fine. Pagpapalakas loob kay Cyril. Tumangulang si Cyril sa kapinunasan ng luha. Hinalikan niya na lang ito sa ulo. Sa isang banda ng kanyang isipan, nagpasalamat siya kay Pamela dahil sa pagsagip nito sa buhay niya. Halos 2 oras din silang naghintay sa labas ng doktor. Saka lang sila nakahinga ng maluwag na sabihin ni Dr. Charlotte na maayos ng lagay ni Pamela. Maayos din nilang nakuhang bala sa katawan nito. Nagtungo na lang sila sa VIP room ni Cyril at doon ay hinintayin ang paglabas ni Pamela mula sa operating room. Humahangos naman na dumating ang mga magulang ni Cyril at Migs. Agad na niyakap ni Cyril ang mama niya na makita niya ito. Tila isang batang nagsusumbong ito sa kanyang ina. Nang maayos ng pakiramdam ni Cyril, sinabihan siya ng papa niya na umuwi na muna para makapagpahinga. Kahit na ayaw pa sana niya, ay sumunod na lang siya sa ama. Kinuha ni Cyril ang mga gamit niya at niyaya na umuwi si Joven. Alam niyang pagod din ito at kailangan niya na magpahinga. Pero nanatili ito sa tabi niya at laging nakaalalay sa kanya. Napangiti pa siya sa naisip niya na hindi siya iniwan ni Joven. Lumapit siya sa kinaupuan ni Joven at marahan niya itong ginising. Joven, gising na. Uwi na muna tayo para makapagpahinga. Halos pabulong na wika niya. Sabay haplo sa pisngi ni Joven. Napangiti naman si Joven. Saka kagad na hinuling palad ni Cyril at tinala sa labi niya tinalikan. Hinila din niyang babae at pinaupo sa kandungan. Saka niyakap ng mahigpit. Tinanggal din ni Joven ang kanyang pintas at nilagay sa leg ni Cyril. Nagtaka naman si Cyril kung bakit pinasuot sa kanya ni Joven ang kanyang pintas. Bakit mo sa akin pinasuot? Takang tanong niya habang hawak ang pendant nito. For you to remember how much I love you. Sagot ni Joven sa kanya hinalikan si Cyril. Na-touch naman si Cyril sa ginawa ni Joven. Hindi niya maintindihan pero bigla siyang naiyak. Kaya niyakap niya lang ang lalaki. Ilang sandali pang lumipas at ganun ang ayos nila. Para kasing ayaw nang bumitaw ni Cyril sa pagkakayakap niya kay Joven. Let's go home. Pulong sa kanya ni Joven na siyang nagpabalik sa kanyang katinuan. Tumayo na rin sila pareho at kinuha ang kanilang mga gamit.
Saka nagpaalam sa mga magulang. Nagkayakap pa silang maglakad palabas ng ospital. Naghihintay na sa labas ng hospital ang driver na susundo sa kanila. Paglabas nila ng main entrance ng hospital, hintay nilang lumapit ang kotse sa tapat nila. Natanaw ni Cyril ang kanyang kotseng papalapit sa kinatatayuan nila, kaya kumalas na siya sa pagkayakap kay Joven. Isang motor ang matulin na pumasok sa harapan ng hospital at numiko ito malapit sa kanila. Tama naman na hinalikan pa siya ni Joven na dumaan ang motor sa tapat nila at pinaulan na silang dalawa ng bala. Napakabilis ng pangyayari. Hindi nila inasya na mayroong magtatangka sa buhay nila sa mga sandaling yun. Bumagsak silang dalawa ni Joven sa semento. Nakayakap pa sa kanya si Joven, kaya nadaganan siya nito na maglapat ng likod niya sa semento. Sigawan naman ng mga tao sa paligid dahil sa takot nila sa nangyaring pamamaril sa kanila. Agad namang hinabol ng mga tauhan ni Cyril ang dalawang lalaking sakay ng motor. Tinawag na rin nila ito sa lahat ng kasamahan nila. Joven, Joven, may tama ka! Nanginginig na wika ni Cyril kay Joven na nakayakap pa rin sa kanya. I love you, Cyril. Always remember that. Malumani na sabi pa ni Joven sa kanya bago nito pinikit ang kanyang mga mata. Dumating naman kagad ang mga nurse sa hospital at binuhat si Joven at pinadapa nila sa stretcher. Sa likod tinamaan ng bala si Joven dahil sa ginawa niyang pag-cover kay Cyril. Joven, lumaban ka please. Lumaban ka. Ayaw ko mawala ka sa akin, Joven. Kailangan kita. Mahal kita, Joven. Mahal na mahal kita. Sabi ni Cyril habang umiiyak. Hawak din niyang kamay ni Joven. Mabilis na dinala ng mga nurse si Joven sa operating room saka sumunod naman si Cyril sa kanila. Naipasok na nila sa OR si Joven pero nanatili pa rin si Cyril sa labas ng pinto. Anime sa pinto siya kumukuha ng lakas upang hindi tuluyang bumagsak. Mabilis namang lumabas ang magulang ni Cyril mula sa VIP room matapos marinig sa isang nurse ang nangyari kina Cyril at Joven. Nadatnan nila si Cyril na umiiyak sa labas ng pinto ng OR. Cyril anak! Sigaw ng mama niya. Lumingon naman si Cyril sa tumawag sa kanya. Saka malalaki ang hakbang na sinalubong ang kanyang mga magulang. Mama, Papa, si Joven, bakit pati siya kailangan masaktan ng dahil sa akin? Bakit lahat na lang ng mahal ko ay nasasaktan ng dahil sa akin? Hindi ko kakayanin ko pati si Joven ay mawawala sa akin, ma. Pa! Iyak niya sa mga magulang. Dumating naman si Miguelito at kagad na niyakap ang kanyang ate. Ate, magpakatatag ka. Malalampasan din natin ang lahat ng ito. Makakaligtas si kuya. Walang mangyayaring masama sa kanyang ate. Magdasal lang tayo. Halika sa chapel ate. Magdarasal tayong lahat. Wika ni Miguelito sa kainakayang kapatid patungo sa loob ng chapel. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.